Ayan, hello grade 9, hello mga anak. Ayan, the last time po ay napag-usapan natin ang konsepto ng demand at ang mga salik na nakaapekto rito, gayon din sa supply. Ayan, ulitin ko po na ang demand, ito ay ang mga produkto o mga serbisyo na kailangan ng tao. At ang supply naman, ito ang produkto o serbisyo na ibinibigay ng mga negosyante o ng mga may produksyon. Ayan. Kapag sinabi po natin, yan, kapag pinag-usapan naman natin ang elastisidad ng demand, kadalasang tinutukoy dito ay una, ang price elasticity ng demand. Ito ay ang pagbabago sa laki ng demand batay sa pagbabago sa presyo nito. Ito po ay may kaugnayan sa presyo mga anak, no? Konektado ang pagbabago sa laki ng demand at sa pagbabago sa presyo nito. Pangalawa naman ay ang cross-elasticity of demand. Ito naman ay tumutukoy sa pagbabago sa laki ng demand. Batay naman ito sa pagbabago ng presyo sa mga kapareha at kapalit na produkto nito. O ito yung tinatawag natin na mga substitute goods. Ngayon naman, paano nga ba natin malalaman ang elastisidad ng demand? Ayan, alamin natin kung paano nga ba ang pagkuha ng halaga ng elastisidad ng demand. Ayan, unang-una sa lahat ay meron tayong overview ng ating formula dito kung saan ang EP ay elastisidad ng demand, ang QD, ito ay ang laki ng demand, ang P ay ang presyo, at ang triangle naman, ito yung tinatawag natin na pagbabago. At yung percentage sign natin dyan, yun naman po yung porsyento, no? Ibig sabihin, ang elastisidad ng demand ay equal to, yan po ang numerator natin, porsyento ng pagbabago sa demand over porsyento ng pagbabago sa presyo. Ayan po, is equal to Q, porsyento ng pagbabago sa laki ng demand, QD, over porsyento ng pagbabago sa presyo. Okay po. Yun ang ating formula. Ayan. So, bale parehas lamang itong mga anak, itong nasa itaas, at ito pong nasa pangalawa nating formula. Ngayon naman ay hihimayin natin kung paano nga ba ang pagkuha ng halaga ng elastisidad ng demand. Unang-una ay ang pagbabago sa demand. Ayan, unahin muna natin yung pagbabago sa demand. Wala pa yung porsyento dito. Andito po yung pagbabago sa demand is equal to QD2 minus QD1. Yun yung pagbabago sa demand natin. QD2 minus QD1. And then, ang pagbabago naman natin sa presyo ay pagbabago sa presyo is equal to P2 minus P1. Kaya kung titignan ninyo mga anak ko, kung titignan ninyo, ang pagbabago sa demand at presyo parehas lamang, no? At laging nauuna si 2. Then, ima-minus natin siya kay 1. Ayan, kung sino man po yung QD2 natin at QD1 o kung sino man yung P2 at P1 natin, yun ang isa-substitute natin dito sa kanilang mga lugar. Ayan. Ang pangatlo naman ay ang porsyento. Ito na yung porsyento sa pagbabago ng demand. Ito po yung porsyento sa paglaki ng demand is equal to open parenthesis QD2 minus QD1 over QD. Then close parenthesis times 100. Okay po. Yun po yung ating pagbabago ng demand o porsyento ng pagbabago ng demand, or QD is equal to QD1 plus QD2 over 2. Ano po? Yun po yung ating pagbabago sa presyo ng demand. Meron na si times 100.
Ayan. Ang pang-apat naman ay ang porsyento ng pagbabago ng presyo is equal to open parenthesis P2 minus P1 over P, then close parenthesis times 100. And then sa baba nito ay P o yung presyo natin, P1 plus P2 is ay over 2. Okay po. So kapag pagsasama-samahin natin itong mga naunang formula dito sa pagbabago sa demand, pagbabago sa presyo, porsyento ng pagbabago ng demand, at porsyento ng pagbabago ng presyo, lahat ng ito ay nakapaloob dito sa ating formula. Ito pong nakakahon ng pula. Ito po yung EP o elasticidad ng demand is equal to open parenthesis then QD2 minus QD1. Ayan po, tatandaan ninyo mga anak ha, na dito po sa ating itaas, ang lagi pong mauuna ay C, Q dito, at dito po ay ang teritoryo ng laki ng demand, no? At sa baba naman ay ang presyo. So si QD2 minus QD1, ito na yung formula natin kanina sa pagbabago ng demand and then over QD1 plus QD2 over or divided by 2 times 100. Yan naman po yung ating porsyento ng pagbabago sa laki ng demand. Then over, ganun din po mga anak, parehas lamang ng formula. Mauuna pa rin si 2 minus 1. Pero ang nakalagay na dito sa baba ng formula ay presyo na. Kung nasa taas ang laki ng demand, sa baba naman yung presyo natin. No? So, P2 minus P1 over P1 plus P2 divided by 2. Then, close parenthesis times 100. Yan. Ngayon naman ay meron tayong halimbawa dito ng demand schedule at ng demand curve. Dito sa demand schedule natin ay makikita natin ang presyo ng produkto at laki ng demand na kung saan ang pinakamaliit na presyo ng produkto natin ay 60 pesos at ito ay may laki ng demand na 3,000 at ang pinakamataas naman na presyo ng produkto ay 130 at ito naman ay may laki ng demand na 1,600. At kung makapapansin niyo mga anak, ito ay inversely proportional. Kumbaga, papataas nga ang presyo ng produkto, ang laki ng demand naman ay papababa dahil nga kapag mas maliit ang presyo, mas malaki po yung demand po natin sa isang produkto. Ngayon naman ay meron tayong halimbawa dito. Okay po, kung nakikita ninyo sa ating slide mga anak, ayan, mula sa mga datos na ito, doon kanina sa ating demand schedule, ating kalkulahin ang elastisidad kapag bumaba ang presyo ng produkto mula punto B papatungo sa punto A. Ayan po. So, kakalkulahin natin ang elastisidad kapag bumaba yung produkto ng presyo. Magmula punto B hanggang punto A. So, itong ating formula, pwede natin gamitin ito kapag lumaki o kung tumaas man o bumaba ang presyo natin. No po? Ayan, dito sa halimbawa natin o sa formula natin, ayan, isubstitute na natin siya. Ayan, dito tumungo na tayo sa substitution. So, equal sign, then open parenthesis, 3,000. Ang QD2 kasi natin ay si punto A, okay? Ang QD1 naman natin ay si punto B. Ayan. So, si punto B ay meron siyang laki ng demand na 2,800 at si punto A naman ay meron siyang laki ng demand na 3,000. So, yun yung isa-substitute natin dito. So, QD2, si 3,000 minus QD1, 2,800. Tapos, kukunin natin ang kanilang difference. No? Ima-minus natin siya. At yun yung magiging 200 sa baba. Kung makikita ninyo sa 1, 2, 3, sa pangatlong formula na natin or sa
pangatlong step ng ating pagkakalkula. So 200 na siya. Then sa baba po ay 28 dahil na si QD1 ay mauuna, Q28 plus QD2. So 28 plus 3,000. Kukunin natin yung total nito. And then i-divide natin siya kay 2. Yun po, no? So kapag nakuha nyo yung niya, total nito ay i-divide na natin siya kay 2. So ang magiging kalalabasan nito ay 2,900. And then close parenthesis, kokopyahin pa rin natin si times 100. Ayan. And then sa baba naman mga anak ay si P2. Ayan. Si P2 o si presyo 2 dahil nga ang QD1 natin ay si punto A. Siya na rin po ang ating pong QD2 ay si punto A. Ito na rin po ang ating presyo 2 si punto A pa din. Ayan. So P2, so ito po ay 60 minus 70 is equal to negative 10. So yun na yung nasa pangatlong step natin, si negative 10 all over 70 plus 60 divided by 2. At doon na po natin nakuha si 65 times, kopyahin po natin muna si 100. Ayan. Huwag kakalimutan na kokopyahin ang both sa numerator and denominator natin ang times 100 dahil ang susunod dito ay ang pagkalkula naman sa porsyento ng pagbabago para sa laki ng demand at porsyento sa pagbabago ng presyo. Ayun na po. So sa pangatlong step po natin ng pagkakalkula sa halaga ng elastisidad ng demand, ayun na po. Sa numerator muna natin, open parenthesis, 200 divided by 29. Kukunin muna natin yung quotient nito. At pag nakuha na yung quotient nito, ay imumultiply na natin ito sa 100. At kung ano man yung makukuha natin dito, yun na ang ilalagay natin na ating porsyento. Ayan. So, 200 divided by 29 times 100 is equal to 6.9%. Okay. So, ilalagay na natin si percentage sign dito. Ayan. Dahil nga, minultiply na natin sa 100. So, meron na si percentage sign over, ayan na, si negative 10 divided by 65 times 100 is equal to negative 15.4%. So, ang gagawin na natin mga anak, ganun pa rin, i-divide pa rin natin siya. So, ang makukuha natin ay elasticidad ng demand is equal to 0.45. Ayan. Teacher, paano po? Meron po yung negative dito. Nakuha ko or may negative. Pero ang nakalagay dyan ay positive. Kapag po nakuha na natin ang elasticidad ng demand, automatic na po na dapat absolute value lamang ang kukunin natin dito. Ibig sabihin, yung positive number lamang po. So, tatanggalin na natin si negative sign sa ating sagot. Na po. At yun na po ang ating sagot para sa pagkalkula gamit ang mga datos doon sa ating demand schedule at gamit po ang ating formula para sa pagkuha ng elastisidad ng demand. Ngayon naman ay subukan ninyo ito. No? Kumuha kayo ng papel ninyo or notebook at ballpen at gamitin ninyo ang ating formulas para sa pagkuha ng elastisidad ng demand. At ito po yung mga datos na ilalagay ninyo, no? Or yung mga substitute ninyo. Ang QD1 natin ay si 200, ang QD2 ay si 400, ang P1 ay si 50 at ang P2 is 100. So, subukan po ninyo yan ha sa inyong mga notebook. Ayan. Pangalawa naman mga anak ay meron tayo ditong mga uri ng elastisidad. Unang-una dito ay ang elastic. Kapag ang nakuha po natin o yung nakalkula nating elastisidad ng demand ay mas mataas kaysa sa isa, yung nakuha natin ay 0.45, di ba?
Kapag mas mataas po kaysa sa isa, ang ibig sabihin nito ay elastic po ang produkto. Ibig sabihin na sa bawat pisong pagbabago ng presyo, madadagdagan o mababawasan ng higit sa isa ang dami ng produktong handang bilhin ng isang mamimili. So, ibig sabihin lang yan na kapag tumaas ang presyo ng piso, mababawasan po ng 1.45 na produkto ang bibilhin ng mga tao. Samantala naman po na kapag nagmura ito ay tataas ang bilang ng produktong bibilhin. Ayan, basta kapag po mas mataas kaysa sa isa, ito po yung tinatawag natin na elastic. At ang mga halimbawa lamang po nito ay yung mga ah, produkto pong madaling iwasan. Ito po yung mga luxurious goods or yung mga wants lang ng mga tao. Pangalawa naman mga anak ay ang di-elastic. Ayan. Dito naman sa elastic, kapag ang nakalkulang elastisidad ng demand ay mas mababa kaysa sa isa. Kung si elastic mas mataas kaysa sa isa, ito naman ay mababa kaysa sa isa. Ang produkto ay hindi elastic. Ibig sabihin na hindi basta-basta ang pagbaba ng demand dahil ang mga produktong ito ay may mga pangangailangan. O kaya naman na kapag tumaas ang presyo ng produkto, ay hindi basta-basta bababa ang demand ng mamimili dahil po ang mga halimbawa nito ay yung mga produkto o serbisyo ng kailangan ng mga tao para sa araw-araw. Hindi katulad po dun sa uri ng elastisidad na elastic, yun lamang po ay sa mga hindi masyadong kailangan o hindi pangkaraniwang binibili ng mga mamimili o ng mga consumer. Pero dito sa D-elastic, ito kasi yung mga halimbawa ng produkto na kailangan araw-araw o yung mga binibili at binabayaran araw-araw. Ayan. Pangatlo naman ay ang unitary. Kapag ang nakalkulang elastisidad ay eksaktong isa, ibig sabihin yan, mayroon tayong unitary demand. Ibig sabihin po, magkatumbas lamang ang pagbabago sa demand sa pagbabago ng presyo ng produkto o serbisyo. Kung tumaas man ang presyo ng produkto, ganun din po ang pagbabago sa demand niya. Kumbaga, parehas pa rin, magkatumbas pa rin ano. At ang pang-apat naman na uri ng elastisidad ay ang ganap na elastic. Dito naman, kung ang isang produkto ay ganap na elastic, hindi nag-iiba ang presyo kahit mag-iba man ang demand. Kaya kung titignan ninyo sa ating demand curve, isa lamang ang presyo nito, ngunit meron itong iba-ibang laki ng demand. Ibig sabihin, hindi magbabago ang presyo nito kahit na magbago man o mag-iba man ang mga demand o laki ng demand para sa isang produkto. At ang huling uri ng elastisidad ay ang ganap na di-elastic. Dito naman mga anak, kahit na gaano kataas yung produkto nito o kahit iba-iba ang presyo ng isang produkto, ay iisa lamang yung kanyang dami o laki ng demand or mananatili lamang yung laki ng demand para dito. At ito pong ganap na di-elastic ay may demand curve na nakatayo. Si ganap na elastic naman ay may pahigang demand curve. Ayan, kung meron po kayong katanungan tungkol sa ating elastisidad ng demand, ay magtanong lamang po kayo ano. Ayan. Kung meron naman po tayong elastisidad para sa demand, ay meron din naman tayong elastisidad para sa supply. Ayan. Dahil nga tapos na tayo kay demand, ay tatako naman tayo kay supply. Unang-una po, ay ano nga ba ang kahulugan ng elastisidad? Ito ay naglalarawan sa antas ng kakayahang tumugon ng isang aspekto ng pangangalakal sa pagbabago ng
isa pang aspekto o yung mga yung mga salik na nakaapekto dito. Kapag nagbago po ito ay malamang magbabago din po yung pangangalakal sa paglalabas po o paggawa ng mga produkto o ng mga serbisyo. At dito po mga anak ay meron po tayong tatlong klasifikasyon ng elastisidad. Una po ay ang price elasticity. Dito naman ay ang pagsukat sa pagtugon o reaksyon ng mga mamimili sa pagbabago ng presyo ng paninda. Pangalawa ay ang income elasticity. Ito naman ay may connection sa reaksyon ng mga mamimili sa pagbabago ng kanilang kita. At ang cross-elasticity, yung reaction naman ito ng mga mamimili sa presyo o sa pagbabago ng presyo ng ibang paninda or yung mga substitute goods natin. Kung meron po tayong formula para sa pagkuha ng elastisidad ng demand, ay meron din po tayong formula kung paano nga ba kunin ang elastisidad ng supply o yung presyo ng elastisidad ng supply. Ayan. Unang-una po mga anak, kung nakikita ninyo dito sa ating slide, dito po sa katumbas, andito yung mga legend natin. Ayan. Una, ito po yung change in quantity supplied o pagbabago sa dami ng supply. And then we have here change in price o pagbabago sa presyo. Yung Q1 natin ay old quantity o lumang dami ng supply. And then yung Q2, ito naman yung new quantity. Si P1, ito yung old price. And then si P2, ito yung new price. So tatandaan natin kapag 1, old quantity. At kapag 2, yun yung new quantity. Ayan. Ayan. At ito po yung overview ng ating formula. So change in quantity supplied is equal to new quantity minus old quantity times 100 over close parenthesis old or new quantity plus old quantity close parenthesis divided by 2. Okay, so parehas lamang yun anak ha. Kumbaga copy-paste lamang. Kung ano yung ginawa mo sa taas, ganun din sa baba. Yun nga lang, pinalitan lamang natin yung formula dito sa baba. Instead na minus, ang gagamitin ay ginawang plus at may kasama na rin siyang division. Ano po? Samantala naman, ang pagkuha naman sa change in price ay P2, ito yung new price minus old price times 100 over open parenthesis, ganun pa rin po, new price plus old price, close parenthesis, divided by 2. Ayan, so isa-substitute lamang natin dito yung mga kalakip na datos na kailangan po para makuha natin ang presyo ng elastisidad ng supply o itong price elasticity of supply natin. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga uri ng elastisidad ng supply. Unang-una sa lahat ay meron tayong elastikong panustos o ito yung elastic supply. Ang pagbabago sa presyo ay nagbigay daan sa mataas na pagbabago sa dami ng supply. Ipinapakita nito na ang negosyante ay sensitibo sa pagbabago sa presyo kung saan sila ay nakatutugon sa pagdami ng kanilang supply sa pamilihan sa tuwing tumataas ang presyo. At ito ay may mathematical coefficient na may higit sa isa. Yan po kung makikita ninyo mga anak. Yung QS natin o yung quantity supplied po natin ay higit po kesa sa presyo. Na po. Ibig sabihin yan kapag mas mababa po yung presyo natin,
mas tumataas naman po o mas mataas yung supply na inilalabas dito para sa elastikong panustos. No po? Yan po. Pangalawa naman po nito ay ang di-elastikong panustos o inelastic supply. Ito naman dito nyo makikita mga anak, ang pagbabago naman sa presyo ay nagbibigay daan sa mas mababang pagbabago sa dami ng supply. Ibig sabihin ito ay mayroong mathematical coefficient na maliit sa isa. No? Ipinapakita dito na ang negosyante ay hindi sensitibo sa pagbabago ng presyo kung saan sila ay hindi kaagad nakatutugon sa nararapat itustos sa pamilihan. So nagkakaroon po ito ng resulta sa matagal na proseso ng produksyon. Ano po? So ibig sabihin kung titignan ninyo, yung supply natin ay mas mababa o mas kakaunti lamang, no? Kahit na mas mataas ang presyo natin. Bagamat mataas ang presyo ay maliit lang naman po yung supply natin o yung bilang ng supply para sa di-elastikong panustos, no? Ang pangatlo naman ay ang unitaryong elastikong panustos o ito yung unitary elastic supply. Ibig sabihin, ang pagbabago sa presyo ay nagbigay daan sa katumbas sa pagbabago sa dami ng supply. Parehas, ibig sabihin nito ay magkatumbas lamang po ang pagbabago po sa dami ng supply at sa pagbabago ng presyo. Magbago man ang presyo, ganun din po ang katumbas na pagbabago ng dami ng supply. Equal lamang po, no? Sa pagitan ng presyo at sa pagitan ng presyo at sa pagitan po ng dami ng supply. Ayan. Ang pang-apat naman po ay ang ganap na elastikong panustos o perfectly elastic supply. Ito naman po makikita ninyo anak, no? Ito ay kung saan ang presyo ay di nagbabago, ngunit naghahatid ito ng iba't ibang pagbabago sa dami ng supply. Ayan po. Pareho lamang ito dun sa ating uri ng elastisidad ng demand, no? Dun po sa ating ganap na elastic na kung saan ang presyo ay di nagbabago kahit man magbago ang supply o yung laki o yung dami ng supply, as it is pa rin yung presyo nito. Hindi magbabago, hindi tataas, hindi bababa. At ang pinakahuli ay di ganap na elastikong panustos. Ito yung perfectly inelastic supply. Ito naman ay ang pagbabago sa presyo na nagre-resulta ng walang pagbabago sa dami ng supply. Ibig sabihin man, kahit tumaas man ang presyo natin o kahit man bumabayan ang supply o yung dami ng supply o laki ng supply natin ay ganun pa rin po. Iisa lamang yung bilang nito. Ano po? At yun po yung iba't ibang uri ng elastisidad ng supply natin. Ano po? Kung may katanungan din po kayo para dito, ay i-message lamang po ako sa aking messenger. Ano po? Yun lamang po mga anak, no?